Alas 4 nga ng hapon kami umalis dito sa bahay para nga makapagsimula na kami mag-deliver ng mga pa-order namin na chicken biryani. Mas inagahan nga namin ngayon kasi baka matraffic kami. Madami din kasi kaming dideliveran ngayon. Papunta nga kami dito sa housing kasi dito nga kami unang magdi-deliver. 2 platter nga yung pa-order namin dito at saka isang tab. Hindi na rin kasi namin maipasok yung cart namin kasi maliit lang din yung iskinita. Huli na nga namin i-deliver yung tab. 5:30 na nga kami nakaalis dito sa housing. Talagang natagalan kami gawa ng isang customer namin magbayad. Sabi kasi niya through GCash daw siya magbabayad. Talagang inantay siya ni Carlos. Hindi kami umalis doon hanggat hindi nga binibigay yung bayad. Hindi talaga namin ine-expect na magtatagal kami sa housing kasi may mga nagmamadali na ma-deliver nga yung order nga nila. So yun nga, hindi naman talaga maiiwasan na nagkakaproblema talaga sa pagdi-deliver. Kasi danas na danas nga namin yan ni Geraldine kapag ka naghahatid nga kami ng mga order sa mga customer. Dito nga sa may munisipyo, 2 yung pa-order namin dito. Yung isa nga panay nga yung tawag kay Geraldine kasi talagang nagmamadali siya. Ang anak na nga lang niya yung naabutan namin dito kasi nga lumakad na rin yung may. Mga 3 minutes nga lang yung isa nga dumating na din para i-pick up na yung in-order nga nila. Mga 7:30 nga nakarating naman kami dito sa may Soldiers. Repeat order na nga to. 2 tab nga yung binili niya. Hindi nga siya kumuha ng platter kasi nga 2 lang daw silang tao dito sa bahay nila. Yung mga sumunod nga naming customer, magkakalapit na nga lang nga din sila kaya hindi na rin kami may nahirapan maghatid. Sabi nga ni Geraldine, baka alas 9 kami matapos sa pagdi-deliver. Pagkalagpas nga namin ng Alabang wala na ngang masyadong traffic. Alas 8 nga kami nakarating ng sukat. Meron nga kaming pa-order dun sa tawid ng sukat. Hindi na nga namin sinama sila Carlos. Nilakad na lang namin 2 ni Geraldine. Kasi baka hindi nga kami makapag-U-turn. Kaya nagantay na lang nga kami dito sa may harap ng Mercury. Maya-maya nga dumating na yung magpipick up. Ang sabi nga niya sa amin kung naglakad lang daw ba kami. Sabi nga ni Geraldine na nakakart naman kami at hindi na nga namin dinala dito. Nasa sukat Purok 5 na nga kami. Huling deliver na nga namin yung naka-platter dito sa may Don Juan. Dito nilakad na nga lang nga din ulit namin ni Geraldine kasi nakasarado na yung gate kaya hindi na rin makapasok yung cart. Pagka-doorbell nga ni Geraldine, lumabas din agad si ate. Sinabi nga niya kay Geraldine na De La Cruz din nga daw siya. Sakto alas 9 nga kami natapos sa pagdi-deliver. Tuwang-tuwa nga kami ni Geraldine kasi na-deliver namin lahat sa customer. Nasa gate 3 nga kami ng sukat kaya malapit na rin kami sa bahay. Pagdating nga namin dito sa may Purok 5, si Jinea nga nakaabang na kaya pinadala ko na nga sa kanya yung bread roll pati na rin nga yung beef biryani. Nakita nga kami dito ni Echo, yung dati kong katrabaho sa Burlington. Kasama nga niya yung asawa niya. Puminto nga sila din nakapagkwentuhan lang din saglit. Sabi nga nung asawa niya, "Hay, nakita sa personal." Kasi lagi rin siya nanonood ng mga vlog ko. So yun nga, maraming salamat. Pagkapasok ko nga dito sa bahay, si nanay nga busy sa pagluluto. Yung mga kapatid ko namang lalaki andun nga sa labas at nagiinuman sila kasama ng mga bayaw ko at saka tito. Nakipagkwentuhan nga lang ako saglit kay nanay din. Umakyat nga ako sa taas kasi nagpahinga ako. Talagang sobrang pagod ko talaga. Matulog na nga sana ako, yung pamangkin ko nga bigla siyang umiyak. Kaya kinarga ko na nga at bumaba na nga kami. Bumaba nga ako at binigay ko na nga siya sa nanay niya. Nawala nga yung antok ko kaya dumiretso na lang ako dito kay Mary Jane. Andito nga si Michael, pati na rin si Elena. Kompleto nga kaming mga magkakapatid na nandito. Yung tatay ko naman ang wala. Simula nga nang nagkapamilya kami, bihira lang talaga kaming makumpleto sa mga ganitong okasyon. Yun sa mga magtatanong po kung ilan kaming magkakapatid, 8 po kami, 3 lalaki at saka 5 babae. Ang kagandahan nga sa aming magkakapatid, hindi kami nag-aaway-away, talagang magkakasundo kaming lahat. Siguro nagkakatampuhan man kami, pero hanggang ganun lang talaga. Maya nga, kinausap nga ako ni Michael na gusto nga raw niyang tikman yung beef biryani doon na dala nga namin. Kasi pag napapanood nga daw niya sa vlog about tong biryani na to, talagang gustong-gusto nga niyang matikman. Sabi ko nga sa kanya, ba't nagpapaalam ka pa? Kumuha ka na doon kung gusto mong kumain, wag na nating antayin yung alas 12. Si Mary Jane nga yung nagluto ngayon dito sa bahay nila kasi nung Noche Buena nga, si Jinea nga yung nagluto para sa kanila. Dahil nga may pasok si Mary Jane. Papabalik na nga ako ng bahay, nadaanan ko nga dito yung mga tito ko, kapatid ko, at saka si Carlos nandito nga. At saka mga bayaw ko, pati nga si Geraldine, nakikanta na rin siya dito. Yung lechon nga na ulo na nandun sa bahay, pangpulutan pala nila yon. Kinuha nga lang nga ni nanay yung kalahati, then hiniwa-hiwa na nga lang nga din niya para mas madali makain. Pagdating ko nga dito sa bahay, pinapicturan nga ni nanay yung mga handa niya. Halos tapos na nga siyang magluto. Mag-aalas 12 na nga rin to ng gabi, kaya lumabas na rin nga ako ng bahay nila Mary Jane kasi pupunta naman kami dun sa may kalsada para nga manood ng fireworks. Nandito na nga yung iba kong mga kapatid pati pinsan. Yung bunso nga namin kapatid na si John Lay, napakahilig niya sa paputok. Nagmana siya sa tatay ko. Hindi katulad ng 2 kong kapatid na si Jay at saka si Michael, hindi sila masyadong mahilig. Pinag-iipunan pa nga niya yan para makabili nga siya. Yung mga binili niya pating mga paputok ngayon, sobrang lakas talaga. Saktong alas 12 nga, nagsimula na nga magpaputok dito sa may barangay Sukat, Purok 5.
Si Talia nga, hindi na nga niya narinig yung ingay at saka nakita yung mga fireworks kasi aga niyang matulog. Si Tanta naman, kahit nga inaantok siya, pinilit nga niyang hindi matulog kasi talagang inabangan niya yung fireworks. Habang nanonood nga kami ng fireworks, lumabas nga si Michael kasi may nasusunog daw dun sa kabila. Ito pa nga lang nga yung pinag-uusapan namin kanina ni Mary Jane na nabanggit nga daw ni Baldwin na magkakaroon nga daw ng sunog dito sa may sukat. Kaya mag-iingat ang lahat. Buti na nga lang nga mabilis lang din yung mga bombero kaya napatay din agad nila yung sunog. 12:30 naman, sabay-sabay na nga kami pumasok dito sa looban para nga kumain naman. Napahinto nga muna kami lahat dito sa may mga harap ng bahay namin. Nagtatanong nga yung mga bata kung may mga palaro daw ba ngayon. Sabi nga namin wala nga, kaya nagkakantsawan nga na magkaroon nga ng palaro. Pero hindi kasi talaga ready, kaya ang sabi nga ni Tita Tess, sa susunod na taon na nga lang nga daw. Pagpasok nga namin ng bahay, si tatay nga tumawag nga sa amin. Nagpicture nga muna kami. After noon, pumunta nga kami kay Tita Tess kasi nagpaagaw siya ng mga barya. Taga-video nga lang ako sa kanila, pero pag may nalalaglag nga na barya sa harapan ko, dinadampot ko na rin. So yun na nga, tuwang-tuwa ang mga bata, lalo na yung mga matatanda. Pagkatapos nga nilang magpaagaw ng barya, si Jonah naman, meron siyang mga pabalot na regalo para nga sa amin. Magkala kuha mo? Biseng! Yossi! Yossi! Ikaw mo! Mary Jane! Ikitagpag lang! Logo! Ayan, dalhin! Kayo dalhin! Yung iba! Pagkatapos nga dun kay Tita Tess, dito naman sila sumugod kay Elena. Si Elena nga, may mga nakuha rin yung barya dun kay Tita Tess. Ngayon siya naman yung nagpapaagaw. Hanggang dito nga taga-video pa rin ako, kaya lugi talaga ako sa agawan ng pera sa kanila. Nakakakuha nga lang nga ako kapag mayroong nahagi sa harapan ko. Si Tita Tess naman, lumabas na nga din siya kasi hindi siya makaporma sa mga bata. Ang bibilis ng mga kamay. Wala na ba? Stampede ang mangyayari! Hamag na yan. Tiningnan ko nga yung kay Mary Jane, akala ko puro candy lang yung nakuha niya. Nung tinaas nga niya yung mga candy, ang dami pala niyang baryang nakuha. Pinakita ko nga sa kanya yung mga nakuha ko. Ang dami nga. Pamasahe. Nung si Mary Jane na nga yung nagpaagaw ng pera, hindi na nga ako nakapunta kasi nandito naman ako kay Lola. Naabutan ko na nga silang kumakain dito kaya nakikain na rin nga ako. Maya-maya nga dumating na din sila Elena, pati nga si Geraldine. Tikim lang nga din yung kain namin dito para lahat ng bahay nga dito sa looban ay makainan nga namin. Pagkatapos nga kumain kay Lola, doon naman ako sa bahay kumain. Nagsimula na rin nga silang mag-inuman, hindi na nga muna ako nakijoin kasi sobrang pagod ko talaga. Umakyat nga ako sa kwarto, then yun hindi ko na nga namalaya na nakatulog na ako at umaga na rin ako nagising. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush! Happy New Year!